Sa bawat sulok ng Pilipinas, napakarami nating may pagmamalaki mula sa kahusayan at galing ng mga tao, sa mga gandang tanawin at sa mga makasayang lugar. Lahat ng ito ay tunay na natatangi sa anumang panig ng mundo. At dito sa lugar na ito, makikita natin ang buhay na katunayan na ang Pilipinas ay pinagpala ng kalikasan, kasaysayan at kultura. Sa paanan ng Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, matatagpuan ng isang lungsod sa Cotabato na tinaguriang City of Fruits and Highland Springs na hindi lang puno ng likas na yaman, kundi puno rin ng kwento. Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Kidapawan. Ang Kidapawan ay isang lungsod na patuloy ang pag-unlad. Sa sentro pa lang ay makikita na ang makulay at masayang pamumuhay ng mga taga rito. Sa Kidapawan City Plaza, makikita ang mga taga rito na nagpapahinga at nagdiliwaliw. Hindi kalayuan mula dito ay maaaring marating ang Our Lady Mediatrix of All Grace Cathedral na simbolo ng pananampalataya ng mga mamamayan. At sa mismong lungsod, makikita ang makukulay na mural sa footbridges at mga pader, mga likhang sining na nagpapakita ng diwa ng Kidapawan. Dito, ipinagdiriwang ang sining, kultura at pagkakakilanlan ng mga mamamayan. Mula sa mga pampublikong espasyo hanggang sa mga sagradong lugar, ang Kidapawan ay patunay na ang pagkakaisa at pag-unlad ay mas matatag kapag nagmumula sa kultura, pagmamahal sa kalikasan at pananampalataya. Bago dumating ang mga banyaga, ang Kidapawan ay pinamumunuan na ng mga katutubo tulad ni Datu si Awan Ingkal, isang Monubo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinairal ang customary law o katutubong batas kahit pa sa gitna ng pananakop. Kasabay ng pagkusbong ng mga paaralan at bagong pamayanan, unti-unti ring dumami ang mga Ilonggo settlers. Nang dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagsilbi sa constabulary ang mga taga-Kidapawan. Taong 1947 nang formal na kinilala bilang isang munisipalidad, ang Kidapawan sa bisa ng Executive Order No. 82 ni Pangulong Manuel Rojas. Sa bisa naman ng Republic Act No. 8500 of 1998, ganap na naging lungsod ang Kidapawan. Ang Kidapawan ay matatagpuan sa rehiyon ng Soc-Sargen sa silangang bahagi ng lalawigan ng Cotabato. Ito ang nagsisilbing gateway sa Mount Apo at isa sa mga lungsod sa gitna ng Mindanao. Sa hilaga, karugtong nito ang Bukidnon. Sa timog, ang Sultan Kudarat at bahagi ng South Cotabato. Sa silangan naman ay ang Davao del Sur, habang sa kanluran, naroroon naman ang iba pang mga bayan ng Cotabato. Dahil nasa sentro ito ng Katimugang Mindanao, accessible ang Kidapawan sa mga pangunahing lungsod tulad ng Davao, Digos, Cotabato City at General Santos. Ang pangalang Kidapawan ay nagmula sa mga salitang Kida na nangangahulugang bukal at pawan, na ibig sabihin ay mataas na lugar. Tumutukoy ito sa mga masaganang bukal na matatagpuan sa paanan ng Bundok Apo. Maaari rin itong ipakahulugan bilang bukal sa kabundukan, isang paglalarawan sa heograpiya at pagkakakilanlang kultural ng lugar. Tropical ang klima sa Kidapawan, pero mababa ang temperatura kapag nasa mataas na lugar tulad ng Mount Apo. Halos pantay ang distribusyon ng ulan sa buong taon. Mas malamig at presko ang hangin dito kumpara sa mga lungsod na nasa mababang lugar. Pangunahing wikang sinasalita rito ay Cebuano at Hiligaynon, ngunit marami ring gumagamit ng Tagalog at Ingles. May mga katutubong pamayanan naman na ginagamit pa rin ang sariling wika, tulad ng wikang Ovu-Manuvu. Sa Kidapawan, matatagpuan ang iba't ibang etno-linguistikong grupo gaya ng mga Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, Magindanaon, at mga katutubong pangkat tulad ng Ovu-Manuvu. Ang pagkakaibang ito ay nagbibigay kulay at yaman sa kultura at pamumuhay ng lungsod. Kidapawan is home to a rich blend of tradition and heritage.
Kaya naman ang unang dapat mabisita para lubos na makilala ang mayamang kultura ay ang mga museo tulad nito. Ang Museo Cotabato ay ang kauna-unahang museo sa lalawigan ng Cotabato. Ang museo ay may temang Embracing Diversity, Cotabato Unity na naglalayong ipakita ang pagkakaisa ng tatlong pangunahing grupo sa lalawigan, ang mga Lumad, Moro at Kristiyano. Sa loob ng dalawang palapag na gusali, matatagpuan ang iba't ibang exhibit na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng Cotabato. Kabilang dito ang mga kasangkapan sa agrikultura, mga historical documents at marami pang iba. It was during that time when we celebrated the 100-year founding anniversary of Cotabato Province when we decided to have something that would tell about the heritage, the history about the people of Cotabato Province. Henceforth, the project Museo Cotabato was born. Mostly of our collection exhibited here were actually ethnographic materials. So meron tayong mga mahahalagang mga kagamitan na makikita dito na sumasalamin sa kanilang tradisyon, sa kanilang uri ng pamumuhay ng Moros, ng indigenous peoples at sa mga Kristiyano na kailangan nating ipreserba para po sa ating next generation to appreciate, to study, and to research. Ang Museo Cotabato, hindi lang siya nangangalaga sa kultura at tradisyon ng tribe people, but including culture and arts. Kaya po meron tayong mga programa, lalo na po sa ating mga local artists, na ang kanilang mission is para po maipalabas natin yung mensahe ng pagpangangalaga sa kalikasan. So makikita natin sa kanilang painting, the flora and fauna and the environment, kung saan nandoon yung ating mga tribe people. Isa rin sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ang pagkilala sa karapatan ng mga katutubo, gaya ng Manobo Apao Descendants Ancestral Domain of Mount Apo o Madadma. Isa itong katutubong pamayanan ng Indigenous People o IP na binubuo ng mga Obu Manubu na naninirahan sa paligid ng Mount Apo, partikular sa bahagi ng Kidapawan City at mga karatig lugar. Ang Madadma po ay isang grupo ng tribo dito sa Barangay Ilumabis. Unang-unang ginagawa ng Madadma, gi-claim namo ang aming rights sa aming ancestral domain. Pinaprotektahan namin na hindi maputol ang mga kahoy, walang kaingin, at ang ginagawa namin ay nagtanim ng kahoy at ang EDC ang aming partner para makatulong sa aming mga programa. Unang-unang programa sa Madadma, yung pagpaaral ng aming mga kabataan at saka yung livelihood program ng Manobo dito. At ang aming bantay gubat, mayroon kaming 20 mga tao nagbigay ng mga assistance para po matuloy magawa yung aming pagbantay, pagmonitor dito sa kalikasan sa Mount Apo. Paano nyo naman napapanatili ang inyong kultura? Okay, napanatili namin ang aming kultura. Unang-una na gawin namin yung pagbigay ng mga kabataan ng edukasyon sa pamagitan ng kaalaman tungkol sa kultura. Halimbawa sa pagsayaw, sa music, yung mga customary law, yung mga ritual, at saka yung history sa aming mga ninuno. Tinuruan namin yung mga kabataan mapatuloy yung aming kultura. Ang Madadma ay mahalagang halimbawa ng pagtutulungan ng mga katutubo at pamahalaan para sa pangangalaga ng kalikasan, karapatan ng mga katutubo at sustainable development. Ang School of Indigenous Knowledge o SIK ay tinatag upang maituro at maipasa sa mga bata at susunod na henerasyon ang mayamang kultura, kaalaman at tradisyon ng mga katutubong pamayanan, partikular na ang mga Obu Manobo sa paligid ng Mount Apo. Ang SIK ay nagtuturo ng pagkakakilanlan o identity ng mga katutubo at nagbibigay daan sa pagpapanatili ng kanilang kultura. Ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga katutubong pamayanan at ng mas malawak na lipunan sa pamamagitan ng edukasyong nagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga kultura.
Out of 32 barangays, dunay 29 ka barangay nga dunay IP. Dunay IPMR, Indigenous Peoples Mandatory Representative. So, nag-meeting mi dinhi para nga magkuta mi duha ka estudyante per barangay. As culture master, nagatudlo usab sa gong, sa puglong, pagtugtog sa kulintang, sa gitawag namo nga lantoy, float, numeracy, sinultian, o katong mga gawi, o katong mga gamit, history, o sa environment. Kana ang among ginatudlo dinhi. Para nga matabangan ang mga lumad, para nga mapadayon ang kustumbrihanon nga pamaagi. Para nga dili malimtan. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong kagaya ng SIK, ang Cotabato ay patuloy na nagiging halimbawa ng probinsya na nagbibigay halaga sa kultura at karapatan ng mga katutubong mamamayan. Ang ekonomiya ng Kidapawan ay pangunahing nakabatay sa agrikultura. Kilala ito sa produksyon ng saging, mangosteen, lansones, durian, na isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng lungsod at rubber. Marami sa mamamayan dito ay magsasaka, habang ang iba naman ay nagtatrabaho sa mga plantasyon o pabrika na may kinalaman sa agrikultura. Ito ang Kidapawan Trading Post, ang nagsisilbing one-stop shop ng mga taga rito para makipagkalakal ng mga ani tulad ng gulay, prutas at mga huli kagaya ng tilapia. Ako pala sir, si June, ang in charge dito ng trading post natin ng Kidapawan po. Ano itong one-stop trading post niyo? Ang konsepto po kasi itong one-stop shop namin na trading post po ang LGU po namin nagbibigay po ng pautang na seeds, inputs, pati po pestisidyo. And then pagka maka-harvest na yung farmer, bibilihin po ng LGU. Pagkatapos bilhin ng LGU, anong mangyayari? So pag mabili na po ng LGU, ibebenta rin po namin ito sa mga local natin na mga buyers, kaya ng market natin dito, yung mga talipapa, at saka yung ibang munisipyo rin po na alam nila na mayroong ganitong tindahan na mas mura, makabili sila ng wholesale ng mga product, dito rin sila bumibili. Ano-ano yung mga products na agricultural? Yung squash, ampalaya, string beans, tomato, yan po yung maganda ang ani dito. So paano ito nakakatulong sa mga farmers? Nakakasigurado po yung mga farmers natin ng buyer nila ng kanilang product. Even though na darating ang time na masyadong marami ang supply, bibilhin pa rin siya ng LGU kasi yun po ang support natin na sana hindi matapon lang dito yung kung mag-oversupply po tayo. Ang sakahan ay hindi lamang basta nagbibigay ng pagkain, kundi ng sustainable agriculture at nagbibigay ng kabuhayan sa mga magsasaka. Ito ay patunay ng koneksyon ng Kidapawan sa kalikasan at sa pagpapahalaga sa mga likas na yaman dito. Nag-concentrate po ako dito sa mangosteen plantation namin dito sa Birada. Ito po ay mga 32 hectares. Nagsimula po kami noong 1985. Ang layunin po namin is ipakita na ang mangosteen na inaakala ng marami na napakatagal patubuin, napatubo namin at saka napamunga namin sa hindi matagal na panahon. At saka walang tapon ang mangosteen, from balat, dahon, lahat nagagamit namin. Kung tungkol po sa kalikasan, yung buong area ng 32 hectares namin ngayon, maabot na ng 50 yung iba. Punong-puno na ho yun ng mangosteen. So nakakatulong para ma-mitigate natin yung climate change. Yun siguro ang aming contribution sa environment. Ang mga estudyante, kaparisyon ng agricultural school dito, nagpupuntahan dito para pag-aralan ang tungkol sa mangosteen. Perishable fruits ito dahil kasi kung hindi, maaaksaya lang kung magkakaroon tayo ng maraming harvest. Kaya nagpatindig ho kami na parang laboratory na processing plant. Doon nag-aaral din yung mga estudyante para lang i-observe ang ginagawa namin on cultural practices at saka ang practices dyan sa planta. Ang Kidapawan ngayon na kinikilala mangosteen basket ng Cotabato. Ang laking tulong na nagagawa dahil kasi nagkakaroon ng economic activity ang tao. Yung namimili ng mangosteen, kumikita ang mga farmers. At saka kung sakasakaling sobra-sobra na sila, kinukuha namin. Diba?
Bilang gateway sa Mount Apo, napapalibutan ang Kidapawan ng mga kamanghamanghang tanawin. Patunay nito ang mga anyong tubig na nagbibigay buhay hindi lamang sa mga tao, kundi pati sa kalikasan ng rehiyon. Ang Lake Agco ay isang mainit na lawa sa paanan ng Mount Apo. Kilala ito sa mainit na tubig at natural hot springs na pinaniniwala ang may kaginhawahang dulot sa katawan. Napapaligiran ito ng luntiang kagubatan. Isa rin itong sagradong lugar para sa mga katutubong Obu Manubu. Ang Tosuban Falls naman ay matatagpuan din sa paanan ng Mount Apo. Mabilis ang bagsak ng tubig, madaling puntahan at may mga area para sa pagpapahinga o pagpipiknik. Ang Kidapawan ay isa sa mga kilalang jump-off points para sa mga mahilig sa adventure. Kung nais ninyong maranasan ang hamon at ganda ng Mount Apo, tandaan, maraming daan paakyat. Pero siguraduhin na may permiso mula sa mga kinaukulan para sa inyong kaligtasan at para mapangalagaan din ang kalikasan. Ang Mount Apo ang pinakamataas na bulkan sa Pilipinas. Ito ang pangunahing source of pride ng mga Kidapawenyo at ng buong Davao Region. Tahanan nito ng maraming uri ng hayop at halaman. Pangunahing source ng patubig, nagpoprotekta sa mga komunidad mula sa pagbaha, at nagsisilbing tagapagbalanse ng kalikasan. Matatagpuan din dito ang Mount Apo Geothermal Project ng Energy Development Corporation o EDC na bukod sa nakapagbibigay ng kabuhayan ay may napakalaking papel din sa renewable energy supply ng Pilipinas. Unlike fossil fuel wherein it pollutes the air and it has limited supply, geothermal energy has very little impact on the pollution. It's cheaper and it's better for our planet. It also contributes to the reduction of the greenhouse emission gases, and it also supports the electrification of the region. The company invests in environmental and livelihood projects, education, healthcare, and infrastructure for local residents. It often partners with indigenous peoples and its host communities, respecting their rights and enhancing their quality of lives. Nagtulungan po kami at saka yung partnership namin galing po sa support ng EDC. Marami silang program para sa education at saka sa environment naman, mas malawak yung area na binabantayan po namin. Gina-regulate po namin yung lahat ng mga activities dito na makakasira po ng kalikasan. Na-displace po yung karamihan ng mga tao galing po dito sa ancestral domain namin. Na daan po na lindol dito na paggamit po namin ang resources na galing sa EDC sa pagpagawa ng tubig. Maliban po doon, nagbili po kami ng backhoe, sama po yung dump truck. Malaki po talaga yung naitulong sa community ng Barangay Lumabis. Bukod dito, isinasagawa rin ng EDC ang mga programang pangkomunidad at sustainable na kabuhayan. Ang Socopa po ay binubuo po yan ng IP na nagtatanim po ng mga kape sa Mount Apo. Ang proyekto po ng aming Socopa ay Apos Pro. Ito po ay coffee shop. Nagtitinda po kami ng kape. At ang kaibahan din po ng aming coffee shop, ang ingredients po nito ay hindi po namin inaangkat, kundi dito lang namin kinukuha. Meron po kaming Excelsa, Robusta, pero yung majority po namin, Arabica po. Wala po siyang synthetic, hindi ginagamitan ng mga spray. Malaki rin po ang natulong ng EDC sa amin. Sa mga equipment, yung facility namin, sila yung nag-provide. Sa lahat po ng mga seminars, mga training, sila po yung nag-a-assist sa amin. Sa tulong ng EDC, aktibong napapangalagaan ang kalikasan sa paligid ng planta. Kasama na rito ang mga flagship species tulad ng Apo Mayna na matatagpuan lamang sa Mount Apo at Kitanglad at matatagpuan na rin sa Mount Apo Geothermal Reservation.
Ginawa po naming flagship species ang Apomayna. Ang Apomayna kasi dito lang sa Mindanao nakikita and nowhere else in the world. Meron siyang significance culturally dun sa ating mga IPs. Ang tawag sa kanila ng mga Obo-Manobo ay Tugkaleng Tulumot. It means na Mayna in the forest. Ang significance noon ay pag nandyan pa siya, ibig sabihin intact pa yung forest nila. Kaya meron kaming mga ginagawang proyekto din na nakalink din sa mga IPs. Meron kaming mga na-train na din dito na members ng IP community na ginawa naming mga lawin patrollers. Sila yung nagbabantay, nagpapatrol sa buong geothermal reservation and outside also sa loob na ng Mount Apo Natural Park para lang maprotektahan yung habitat ng Apomayna at hindi lang ng Apomayna at lahat ng mga wildlife na nandito sa loob ng Mount Apo at ng geothermal reservation. Ano po yung physical feature, physical characteristics ng Apomayna? Bakit siya unique? Ang Apomayna ay nakikita lang sa mountain forest. Matataas na elevation, no? Hindi sa lowland elevation. Pero ang pinakamadaming individuals na na-observe namin ay nasa high mountain forest. Ang kulay niya ay itim, pero pag natamaan siya ng araw, medyo glossy, bluish gloss yung itsura niya. Meron siyang white patch sa likod, meron siyang skin na around the eyes na yellow, tapos meron siyang crest na unique sa Apomayna. Ang laki niya ay around 30 centimeters. Ang wingspan niya is almost the same pag in-stretch mo yung wings niya. May pagkakaiba ba yung itsura ng babae at lalaki na Apomayna? Wala po. Ang tinatawag po sa kanila ay monomorphic. So, pag babae at lalaki ay iisa lang po yung itsura. Hindi katulad ng ibang ibon na tinatawag natin ay dimorphic, na iba yung babae sa lalaki. Sa behavior naman po, no? Ano po yung typical na daily activities ng Apomayna? Ang Apomayna po, usually makikita mo siya in single, individual lang siya or yung in groups. Tapos, pag kumakain sila sa early in the morning, ang kinakain po nila ay mga prutas at mga insekto. Nagne-nest din sila sa isang puno, usually yung mga ginamit na ng binutasan na ng woodpeckers. So yung mga woodpeckers sila kasi yung primary cavity nesters, yung nagbubutas talaga ng hole sa puno para doon sila mangitlog. So yung mga secondary cavity nesters, yung mga si Apomayna, mga parrots at mountain racket-tails, yung ating mga barbets, sila yung mga species ng ibon. Doon sila nagninest sa cavity na ginamit ng woodpeckers. Sila ba yan, no? Migratory or sedentary? Migratory in terms of sa location, ibig sabihin ko, magmamigrate sila from upper elevation to mid elevation. Pero kung sasabihin nating migratory sila na umaalis sila sa lugar, ay hindi po. Endemic sila sa Mindanao, tapos dito lang din sila nakikita. Bakit hindi umaalis dito yung sa Mindanao yung mga Apomayna? Kaya sila hindi umaalis kasi dalawa lang yung weather conditions natin. It's wet and dry. Wala naman tayong extreme weather conditions. So, nandito lang sila talaga sa Pilipinas. Kaya madami tayong endemic na species. At ang isa na doon ay ang Apomayna. How sensitive po sila sa habitat disturbance? Very sensitive in case na may changes dun sa kanilang habitat, no? Kung may naputol na kahoy, lalo na yung naputol na kahoy ay nandun yung mga nest nila. Pag ganun ang mangyari, hindi na sila dadami, kukunti sila. Kasi mag-aantay pa sila ng mga primary cavity nesters na gumawa ng nest bago sila makapag-itlog ulit. Ano ba yung major threat sa population ng mga Apomayna? Mainly habitat destruction and poaching, no? Sa labas ng geothermal reservation, yung mga nagpuputol ng kahoy, meron kaming education and information dissemination sa kanila. Based doon sa category ng IUCN, ang Apomayna ay nasa near threatened status. Malapit na ring umangat sa vulnerable. Ginagawa natin to para maprotektahan lahat ng species, hindi lang ang Apomayna. Ano yung role na ginagampanan ng Apomayna sa ecosystem dito? Ang Apomayna ay nagiging seed pollinator siya. Minsan sa isang bulaklak, meron din mga insekto yun, no? Pinipick nila yon. In the process, na-pollinate nila yung mga bulaklak. Tapos kinakain nila yung prutas. Naging seed dispersal agent din sila. Kumakain din siya ng mga insekto. Nagiging natural pest control siya. Kasi ang mga insekto natin ay milyon-milyon kung nag-itlog. Kung hindi nakain yon,
1 million din yung dadami na insektos. Ang apomayna at ibang mga ibon ay considered as natural pest control. Ano yung mga simpleng mga actions na maaaring gawin ng mga bata o ng kanilang mga pamilya para maprotektahan ang mga apomayna at iba pang mga ibon? Ang maganda dyan, ma-introduce sa kanila ano yung apomayna, anong ginagawa ng mga ibon na to, anong silbi ng mga ibon nito naturally or ecologically. Kasi pag naintindihan nila, hindi lang apomayna, hindi lang Philippine eagle yung importante. So lahat ng species ng hayop na nasa bundok, nasa gubat, importante kasi meron silang role sa ating ecology. Kung malaman na ng mga bata kung gaano kahalaga yung apomayna, sila yung magiging champion natin. Sila yung magiging katulong natin sa conservation. Hindi lang ng apomayna, kundi sa lahat ng klaseng hayop sa lugar natin o sa buong mundo. Kami po dito sa EDCO ay nakikipag-partner sa iba't ibang grupo, individual, private organizations, LGUs, para makapagtanim tayo ng mga puno na sa atin lang, mga endemic at native trees, para mapalaki, mapalawak pa ang ating mga gubat sa Pilipinas. At sana madami pang mga individual at organisasyon na makiisa sa amin sa pagpadami ng mga punong natural at native dito sa ating bansa para lumawak pa ang ating kagubatan, ang natural forest natin, at dumami pa lalo ang ating mga endemic species na mga hayop. Isinusulong ng EDC ang patuloy na pangangalaga sa Mount Apo, kabilang na ang mga halaman at wildlife species sa pamamagitan ng mga proyekto at programang pangkalikasan. Isa na rito ang Bighi Program, isang inisyatibong naglalayong ibalik ang mga native tree species sa Mount Apo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at pangangalaga sa mga ito. Napoprotektahan ng programang ito ang biodiversity sa lugar, naiibsan ang epekto ng climate change at nakakatulong sa forest landscape restoration ng Mount Apo sa kabila ng mga hamong pangkapaligiran. Bahagi rin ng programang ito ang pagkasanay ng mga komunidad upang mas mapalalim pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pangangalaga sa kalikasan. Isa sa mga proyekto ng EDC ang pagtatayo ng Vegetative Material Reproduction o VMR Nursery na layuning paramihin ang mga nangangalib na katutubong punong kahoy sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang nursery ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang tree species na endemic sa Mount Apo. Ano nga ba ang proseso ng sistemang ito? Una, makikita ninyo ang tinatawag na hedge garden na siyang pinagkukuhanan ng mga cuttings. Ikalawa, dadalhin ito sa isang laboratory upang ibabad sa rooting hormones. Ito ay tumutulong sa mga cuttings na makapag-stimulate ng roots. Ikatlo, ang mga cuttings ay inilalagay sa rooting chamber for monitoring at grading. Sinusubaybayan ang mga tanim upang matiyak na tama ang paglaki. Ikaapat, ito ay nilalagay sa isang recovery area. Hinahayaan ang mga seedlings na lumaki hanggang sa maging handa na itanim sa mas malalaking lugar tulad ng mga reforestation sites. Ikalima, pag-sustain ng nursery operation sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad, LGUs at iba pang stakeholders. Tahimik man ang trabaho, malaki ang kanilang ambag sa kalikasan. Sila ang mga forest aides, mga tagapangalaga ng kagubatan, ng mga hayop at ng mismong buhay na naninirahan dito. Araw-araw nilang binabaybay ang mga masukal na daan at minomonitor ang kalagayan ng mga punong kahoy, halaman at mga hayop, lalo na ang mga endangered o nanganganib ng mawala. Ako si Loloy. Ako po ay isang membro ng Obomanobo tribe
dito sa ancestral domain ng Mount Apo. Nung kabataan po ay yung Apo Mayna po ay hindi pa po alam namin na yun pala ang pangalan talaga, at saka usual lang po namin nakikita sa gubat. Pero by the help of the EDC, yung community is nalaman na po nila na itong ibon pala to ay Apo Mayna. Nung nalaman po natin na malaking halaga ang Apo Mayna sa ating kagubatan since indicator species na healthy ang isang gubat, mayroon po tayong mga partnerships na nagiging enhance yung monitoring natin, particularly sa forest protection. Doon sa engagement natin sa community, tumutulong po ang EDC na mag-deputize ng mga local na mga forest guards, particularly sa tribo yung sa Obo Manobo. Through our patrol efforts, mayroon po tayong nare-record ng mga threats, nagtatraps, source of food, yung hunting. Natulungan natin na i-educate yung community, na i-interface yung kultura at saka yung DNR laws. Sa Kidapawan, bawat sulok ay may kwento, mga tanawing magaganda, mga taong may malasakit sa kalikasan at kultura. Dito nakikita ang tunay na kahulugan ng bayanihan sa pagitan ng mga individual, komunidad at organisasyon na sabay-sabay kumikilos upang mapanatiling buhay, balanse at malusog ang ating kapaligiran. Sa gitna ng pag-unlad at pagbabago ng panahon, ang pinakamahalagang pamana ay ang mga aral ng pag-aalaga, respeto at pagmamalasakit na ipapasa natin sa susunod na mga henerasyon. Ako si Edric Calma at ito ang WOW sa Kidapawan.